Dito sa ating garden guys, regular talaga tayo nag-a-apply ng mga dietane as fungicide para protection sa ating mga halaman. At isa sa mga challenges na experience natin in applying these products guys ay ang pagkakaroon ng mga marka or mga marks. So that's very visible especially if we are using the dietane. Minimix natin siya sa mixture and ini-spray natin sa ating mga halaman. Nag-spray tayo dito sa ating mga dahon, pati sa ilalim ng mga dahon. And then dito din sa ating medium. Para sa ating mga outdoor na mga plants, hindi naman siya ganun ka-challenging guys kasi regularly nababasa sila ng ulan so naturally nawawash off lang yung dietane ng mga marks. But for our plants na naka-indoor guys, it's a bit challenging for us kasi hindi talaga yan nawawala unless nahuhugasan natin or tatanggalin natin manually yung mga marka dun sa ating mga dahon. Isang paraan para matanggal natin yung mga marka ng dietane guys or yung ating fungicide ay paliguan or i-shower natin yung ating mga plants. But that's only applicable sa mga plants natin na medyo matitibay. But for the plants natin na mga medyo sensitive at saka mga heavily variegated, ibang paraan yung ginagawa natin paglinis ng ating mga dahon. Ang ginagawa natin guys ay kumukuha lang tayo ng tissue or yung ating paper towel at binabasa natin ito paisa-isa. And then, hindi ko lang din ma-advise na gumamit ng wet wipes guys kasi minsan may mga wet wipes na mayroong mga halong chemicals or yung mga other cleaning agents na hindi maganda yung magiging epekto dito sa ating mga dahon. So maybe you are asking, bakit tatanggalin natin yung mga marka ng fungicide or ng ating dietane dito sa ating mga dahon when in fact it's a protection. Technically speaking guys, talagang protection yan guys yung ating mga fungicide or yung ating dietane na andirito. But then, in our case kasi guys, ang ating pag-apply ng dietane at fungicide ay systemic din. So, naglalagay tayo dito sa ating mga dahon, pati sa underleaf and also sa ating medium para at least ma-absorb yan ng ating mga plants. And also, the good thing lang din natin guys, kasi regularly we apply fungicide. And in a matter of months, siguro depende din sa schedule, mga once or twice a month nakakapag-apply tayo ng dietane and that's proven to be very effective naman dito sa ating garden. At kung ma-notice nyo guys, yung pinakauna nating nilinisan ay yung pinakabago na dahon. So gagawin lang natin, paisa-isa natin itong lilinisan. So natapos na tayo sa ating pinakabagong dahon. Punta na naman tayo sa ating second na leaf and we are using a different tissue na naman na binasaan natin guys para at least hindi siya makontaminate if ever lilipat na tayo sa ating pangalawang dahon. So, yung gagawin lang natin guys ay yung itaas na portion lang yung ating lilinisan, yung sa ilalim naman, anyway, hindi naman yan makikita. And the reason din pala guys na ginagawa natin ito guys, yung paglilinis ng mga dahon ay for aesthetic purpose. So, in our garden, we are regularly conducting live selling or pagbebenta ng mga halaman. So, it's very important na kapag ibebenta natin, nakapag-picture natin or i-video natin yung ating mga halaman ay in very perfect condition sila at very beautiful. And i-emphasize ko lang guys nagsimula tayo sa mga pinakabagong dahon papunta doon sa ating mga pinakaluma na dahon. So most of the time, itong ating mga bagong dahon, ito yung medyo matitibay pa, very high or maganda yung kanyang protection kasi bago nga sila. Unlike dun sa ating mga old leaves na kasi medyo luma na sila yung medyo prone talaga kasi medyo matagal na sila at exposed na sila sa environment. And finally, andito na yung ating finished product after natin nalinis yung ating philodendron na ito. So by the way, sa mga magtatanong pala kung ano yung ID ng philodendron na ito, I will just be highlighting this one on a separate video para mas ma-appreciate natin yung kanyang beauty. Kaya sa mga nagtatanong kung paano natin napapanatili na maganda yung mga dahon ng ating mga halaman dito sa ating garden, ito po yung ating kasagutan. So I have nothing against using ng mga leaf shiner naman guys, but dito sa ating garden hindi tayo gumagamit ng leaf shiner, natural lang po na ligo-ligo at punas-punas. So that's it guys, and I hope to see you again soon on our upcoming videos.